kasi mataas ang emosyon ng tao. Oh. Dahil nalilito tayo sa mga bagay-bagay. Nakakapag-isip tayo o nakakapagsalita tayo ng mga bagay na Hindi patapos. pa expect. Kumbaga, dahil driven tayo ng ating emosyon. At hindi yan naiiba sa kwento na halimbawa ng anumang relasyon, katulad ng mag-asawa, na nagkakaroon ng mainit na problema o diskusyon, na minsan ayaw naman nila talagang magkaroon ng umabot sa ganong eksena, pero dalahon ng kanila pong galit o yung kanila pong emosyon ay napakataas, is nakakapagbitaw ng mga bagay na kapag kumalma na is hindi naman talaga yun yung gusto. Pero well, yun po yung nangyayari. So it happens a lot. Nangyayari yun sa marami pong tao. At sa tingin ko hindi po kami accepted doon, Kategram. Ang Manalasas family po ay hindi ho exempted sa problema, lalo na po sa patungkol ho sa pamilya o sa relasyon na meron po kami. Hindi ho kami perpekto. May mga lapses, may mga pagkukulang ho tayo. Pero yun nga po sabi ko kanina, na pinagbubuti ho natin, bagamat tayo po yung nagkakamali, is ano gagawin natin after that, di ba? Kung tayo po ba ay babawi, tayo po ba ay magre-recover, magpapatuloy natin, ayusin natin. So, I think yun yung kailangan maintindihan po natin, mga tito and tita, na suportahan po natin yung restoration. Suportahan natin kung paano mag-ayos. Hindi ho suportahan para masira. Kasi anong klaseng puso ho yun? O anong klaseng damdamin na meron ho ang isang tao na ang gusto mo is masira ang kanilang relasyon? Hindi po sabi ng Biblia, ang magnanakaw o ang kaaway ay narito para pumatay, mangwasak, manira, at pumatay. Yun ang gusto ng kaaway. Na may masira, na may mamatay, na may mawala. Yan po yung pinaka-core values ng kaaway na gusto niyang ipasa sa tao. So, siguro, again, it's a good time to reflect, mga katekram, sa mga ilan ho nating mga titas, na para bang masaya pa ho kayo na itong samahan ng magtatay ay kumbaga umabot sa mga ganong eksena o ganong moment. Bakit?